Hello TV fam, magandang hapon sa inyong lahat. So kakagaling lang natin sa workshop. It's an initiated activity by our office. Not and I couldn't say by our office, but by the department. Yun, by the department. They served lunch, which is for free, which is nice. And then na-host tong activity to sa Sheraton Hotel. Good thing na lang na the parking was for free. Normally they would charge I think $5 flat rate and then $2 every hour. So nabigyan kami ng parang pass wherein i-register mo yung sasakyan mo para hindi mo na kailangan magbayad, which is good. So maaga-aga tayong napalabas ngayon, which is 4:21, and I'm looking forward to the weekend actually dahil mayroong ambulance. Anyway, yung nabanggit ko nga that excited tayo over the weekend. Nothing special really, pero anniversary natin this coming weekend. Siguro we're just gonna have either lunch or dinner with family para lang we can spend some time together. And then yeah, basically ganoon na lang kasimple ang celebration ng mga anniversary namin na talagang kain na lang sa labas, more on just hanging out. Sana nga meron tayong mga bagong restaurant sana na mga pupuntahan, kaso wala wala na tayong panahon or balak na puntahan pa. Gawin na lang nating simple. Baka nga kalabasan yan, mag-order in na lang kami, pero we'll see, depende kung ano magiging preference ng the rest of the family, kung okay sa kanila na mag-deliver or pagpupunta tayo sa restaurant. Yun na naman ang tanong hindi natin alam kung saan tayo kakain. Up to this time, hindi pa rin tayo nakakakuha ng confirmed services galing sa abogado or notary public regarding our purchase of property. Kasi nagka-canvas tayo dahil lumalabas ang mahal na ngayon. Dati yung binayaran namin, I think it's $900 lang. Pero that's it. Wala nang kahit anong charges. Alam nyo ba ngayon, pag bumili na kayo, meron silang tinatawag na flat fee, which is would range between 1,500 to 1,600. Ganyan na yung naglalaro flat fee. Tapos they would be charging you additional $500 to $600 para sa mga disbursements. So, yung isa naman, nag-inquire tayo, binigyan tayo ng mga rates na hindi ko alam kung for our purchase, alin ba dun yung applicable. Yun yung hindi natin alam. So, hindi pa talaga tayo decided. Wala pa tayo nakukuhang confirmed na tao na babayaran natin para magawa tong gantong klaseng arrangement. I'll give it a few more days siguro bago tayo i-finalize natin, kasi at this point in time talagang ginagawa natin is nagka-canvas lang. Medyo ilan na ba yun? 3 so far yung na-contact natin to provide some quotations on their services, and all 3 provided more or less the same range of fees na kailangan natin bayaran. So kala mo simple lang pero hindi simple. Also, one I guess news na nakuha natin, which is siguro may reason kung bakit ganun, pero i-share ko sa inyo. Di ba nabanggit ko sa inyo na we were trying to see if we can negotiate an earlier possession date para mapagawa namin yung mga kailangan gawin.
ang sabi ng realtor sa amin, nakausap niya na daw yung realtor nung seller, and unfortunately hindi nila mag-grant yung request natin. Even 1 week or 2 weeks hindi maibigay. The reason being is, ang sabi sa amin nung realtor nung seller is that nakabook na raw pala kasi as of this date, from the time na na-close yung property, na-i-book na raw nila yung kanilang plane ticket, na-book na rin nila yung mga moving services, para, nakaschedule na siya in advance. Dahil nga from the time na na-close yung deal natin, naging sure na sila na okay, pwede na nating i-book yung mga sumusunod na kailangan natin gawin. Kasi nga sabi ko sa inyo, magmamigrate na tong owner sa ibang bansa, and sa Japan sila manunuluyan na after the fact. So naintindihan naman natin yun. So siguro, you know, it all boils down to God's plan. I'm pretty sure ni-line up niya naman lahat ng yan para maging smooth sailing yung transition natin, yung mga move na gagawin natin. I think is all accounted for, no? Sabi ko nga, let's leave it up to God, no? Kasi He has planned this for us. Kasi hindi naman natin nga ini-expect na makakabili tayo ng property, but all of a sudden, nakabili tayo. And by chance pa yun, ha? So, let's take the leading, kumbaga, no? Kung yan ang binibigay sa atin, magpasalamat tayo na yan yung binigay sa atin. I'm pretty sure there's reason behind it. Hindi pa man din natin makikita siguro kung anong reason na yun. Pero let's just trust the process, sabi nga nila. Anyway, nandito na tayo sa bahay. So, akita tayo sa taas. Good morning. Pasok ulit. Pero Friday na ngayon. And, grabe. Anniversary nga pala namin ni Joyce ngayong weekend. Hindi natin alam kung saan pupunta. Iniisip pa namin kung saan kami mag-celebrate. Typical naman yan sa amin. Kakain tayo sa labas. Yun nga lang, hindi natin alam kung saan. Saan pa. Anyway, gano'n lang ba kami katagal na kasal? Parang 18 years. Ang tagal na, no? 18 years. Akalain mo yun. Nag-puffy jacket tayo ulit dahil malamig na naman. Parang ang today's weather, rain kasi siguro kaya medyo mainit na naman. Ay, malamig na naman. Temperature would be hovering between 9 degrees and 14. So, jacket tayo ulit. Ay, ayan, medyo umaambon-ambon. Pero this weekend, nagpaplano tayo at nagbabalak tayong kumain sa Epic Grill Silog. Hindi ko alam kung matutuloy, no? Pero susubukan natin dun kumain para nakakamiss na naman tayo ng Filipino breakfast. At yun na siguro yung gagawin nating taimtim na anniversary celebration, no? Without the bells and whistles. Medyo nagkikrave na rin tayo ng regular breakfast ng Pilipino. And then ang nakikita nating mangyayari over the weekend, kasi nga tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-prepare sa ating paglipat. Kaya every time na nagkakaroon ng pagkakataon, we make it a point na makapag-impake ng maayos. So lahat ng mga gamit na hindi na namin kailangan munang gamitin ay i-impake na natin up until the time na makamove tayo. So yan ang ating schedule na susundan over the weekend. Mag-lip balm tayo. Meron ako nakitang comment na dry daw yung lips natin.
Totoo naman yun, no? Pasensya na kayo, no? Tayo, ganyan talaga ang tawag dito, pagiging totoo natin. May mga ganyan talaga ang parang kulang or ang tawag dito, parang deficiency natin. Yung tipong hindi ko alam dito talaga sa Canada, hindi ko alam kung ano ba yan, lalabayan ng weather. Talagang dry talaga yung labi ko, at saka hindi lang naman ako, pati si Clark din ganyan din ang labi, dahil nga hindi ko alam I think it's dala din ng weather. I think layo-layo tayo ng konti ng parking. Maaga tayo sa opisina ngayon. Anong oras na ba? 8:07, mga ganon. 8:07, 8:8, 8:9. Parang ayoko pa kasing umakyat dahil pag upo mo doon, mapapako ka na naman sa upuan mo, and then tuloy-tuloy na naman ang trabaho nang hindi mo namamalayan. Minsan naisip mo good thing, kasi para siguro pag akyat mo sa taas, parang iniisip nyo, parang nakikita nyo sa vlog namin, no? Bago tayo umakyat sa opisina, nag-vlog tayo, and then next scene natin is pauwi na tayo. Parang gano'n ang nakukuha natin na situation minsan, lalo na pag busy, kasi nga hindi mo namamalayan. Well, isa sa mga bagay na kailangan siguro natin pagtuunan ng pansin, apart doon sa pagliligpit at pag-iimis ng gamit natin sa bahay, is yung paglilinis at pag-aayos. So ngayon pa nga lang, sabi ko nga sa inyo in my last vlog, yung mga patches na pinagtanggalan ng mga screws, lahat yan pinapatch na natin para nang sa ganun, pag time na natin magpipintura na tayo. Dito, nung simula ng time na nag-move kami dito sa Canada, no? Ako naman ever since, kahit na sa Pilipinas pa lang, sa bahay namin, talagang handy na ako. Gusto ko yung mga ganyang bagay na ginagawa. Parang I find peace, no? Na conduct tayo ng ganyang klaseng activity. So anyway, tuloy natin uli yung kwentuhan natin mamaya, para na sa ganun mas maganda-ganda yung kwentuhan ng walang hinahabol na oras. Alright, uwi na. Uwi na mga kapatid. Yun lang yung maganda na na-realize ko. Dahil nga dito pala sa city, madaming Pilipino ang nagtatrabaho dito. Kaya pagka halimbawa umuwi ka, yung mga batian na, sige kuya, ingat kayo. Kuya talaga yung tawag. No, parang ang tanda-tanda na natin. So, yun yung isa sa mga nakakatuwa sa workplace natin, dahil nga napakadaming Pilipino na hindi ko na-realize na ganun pala kadami mga Pinoy dito sa aking pinagtatrabahuhan. Meron kasing first nagsimula yan dun sa parang may invite for lunch yung mga Pilipino na nagkatrabaho dito sa Richmond, and doon nga sa kanilang imbitasyon lumalabas parang nasa ano ba kami, 12 katao yung unang naimbitahan doon sa first set nung lunch. Tapos in the past few days nagkaroon kami ng workshop, and then nagkaroon din kami ng seminar na pinag-attenda ng majority ng mga nagtatrabaho sa opisina, and we found out na mas madami pa pala sa 12 ang Pilipino na nagtatrabaho, no? Na meron tayong mga na-meet na nasa IT department, meron tayong mga na-meet na nasa clerks department, no? At saka madami pang iba na na-surprise talaga tayo na ang dami palang Pilipino dito. Na ngayon, since nangyari yung event na yon, nakakatuwa lang kasi parang na-introduce yung isa sa bawat isa
alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Mga warm tayo sa mga ganyan, no? So, pag nagkakitaan sa elevator, uy, kuya, kumusta na? Kuya, yun talaga yung minsan ngayon, hanggang ngayon, hindi ko pa mag-grasp, no? Ang tawag sa atin na kuya. Buti na nga lang siguro kuya, hindi tito, eh. Ganoon naman talaga tayo katanda na para matawag na kuya, ate, di ba? Pero napansin ko nga yan sa mga Pilipino, no? Napapagkwentuhan namin nung nagkasama-sama kami. Ang sabi nung isang Pilipino, paano nyo ba nalalaman kung Pilipino yung isang empleyado? Isang paraan daw na nalalaman niya is pag namumupo, biglang nagpopo sa telepono. So pag nagpost minsan, kasi habit di ba? Tayong mga Pilipino, magalang tayo, di ba, sa bahay. Po, opo, tapos ho, di ba? O kaya yung parang pinaka frequent na naririnig ko, no? Ma'am at saka mga sir. Yan. Pag tumawag sila ng ma'am, sir, alam mo na, Pilipino ka? Ganun agad yung tanong niya doon sa kausap niya. And true enough nga na laging nagkakataon na talagang Pilipino nahuhuli. Kasi nga tayo lang naman yung tawag dito, parating ganyan, na parating nagsasabi ng ma'am, sir, po, opo. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo na natawa ako in the past few days na nagkaroon tayo ng gantong experience. Dahil hindi mo akalain, hindi ko inakala na ganung kadami ang Pilipino na nagtatrabaho sa opisina. Hindi talaga halata. Yung iba kasi, mga Pilipinong nakakausap or nakikita siguro natin, nung hindi ko pa alam na Pilipino sila, you wouldn't assume that they're Filipinos. Majority of them are tawag dito half, no? Hindi sila purong Pilipino. Meron pa nga daw na isang na Pilipino pa rin ang tawag, Indiano na Pilipino na lumaki sa Pilipinas na nagtatrabaho sa opisina namin, na talagang pagkausap mo, talagang matatas yung sa salita niya ng Pilipino, di ba? Hindi mo akalaing Indiano siya or ibang lahi. So, yun lang no, na parang ang saya lang nung pakiramdam na alam mo yon, madami kang kalahi na nagtatrabaho sa pinagtatrabahuhan mo, no? Dahil parang hindi ko alam, ang feeling is parang alam mo yung parang you're also at home, no? Yun ang term. The feeling is parang you're at home, lalo na pag uwian. ang mga Pilipino hindi nahuhuli pagka-uwian. Pagka-uwian, uwian na talaga, no? Nagmamadali tayong makauwi sa ating mga sariling pamilya, no? Dahil either meron tayong kailangan gawin dahil yung mga anak natin nasa bahay, magluluto pa tayo. So yung mga responsibilidad natin hindi natatapos. Kaya mas gusto nating makauwi ng mas maaga para na sa ganoon magawa natin yung mga responsibilidad natin sa bahay. So gusto ko lang i-share sa inyo na nakakatuwa yung parang pinaka-experience niya na yun nga, very unexpected. Kasi nga yung mga Pilipino dati parang ewan ko, ano ba, nagsasnaban ang dating. Hindi naman siya nagsasnaban, or baka dahil hindi lang namin alam na Pilipino pala sila. Kaya hindi namin makausap ng, alam mo yung parang ganyan na nag-uusap tayo, no? So, yeah. So, wakas dito na tayo sa bahay. Ayusin lang natin ang ating gamit ng walang nahuhulog. And sabi ko nga sa inyo, tutuloy natin yung mga kailangan natin gawin. Ano ba yung mga yun?
Eh di syempre, sabi ko sa inyo mag-impake, di ba? Syempre, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Anniversary na namin ni Joyce. Grabe. 18 years. Sana hindi pa sa atin nagsasawa si Joyce. More than 18 years na niyang nakikita yung mukha na to. At nagpapasalamat naman na tayo na hanggang ngayon maayos ang aming samahan. At nagpapasalamat lang din tayo na despite yung mga pinagdaanan natin, mga pagsubok natin sa buhay, si Joyce yung kasama natin all through those years na nakakatuwa lang na tayo ay nasa mabuting kalagayan. At kanina nga pala, no, parte na lang din ng hope natin. Nakita nyo naman siguro yung nanalo ng $80 million, no, na Pilipino sa suri. Na-inspire tuloy tayong tumaya sa loto. Tumaya tayo sa loto. Tingnan natin kung mananalo. Malay mo, di ba? City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down.